Hello everyone, I'm Pastor Bamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The project like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone, blessed be the name of Jesus Christ, to God be the glory, because His mercy endureth forever. I'm Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. This is the day that the Lord has made. Rejoice unto God, because God is good all the time. I'm Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay magpasalamat naman tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, no? Sa bawat araw patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. At yan mga kapatid, ating inaasahan na ang Panginoon po sana ay magbigay sa atin na pagkataon na itong kanyang salita talaga ay ating ipangaral sa mga video po na ating pinupost dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. So kalimutan mag-like and share lang po tayo sa ating YouTube channel, mag-subscribe tayo and post the notification bell for update everyday the new videos or live streaming to sharing the word of God. Mga kapatid, sa araw na ito, mga sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, dahil po ang Panginoon napakabuti po sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos talaga sa bawat araw. Siya po ang nag-iingat sa atin, no? Sa ating pagtulog, ang Panginoon po ay hindi po na umiidlip, hindi po natutulog ang Panginoon. Siya po ang ating tagapagbantay. Kahit natulog tayo mga kapatid ng ilan oras, pero ang Panginoon hindi po siya natutulog, dahil po siya ang tagapagbantay po natin. Mga kapatid, na ito po ay hindi pa natutulog ang Panginoon, hindi umiidlip po. Ayon po sa Psalms 121 verse 4 mga kapatid, na hindi umiidlip, natutulog po ang Panginoon. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. So mga kapatid, ang Panginoon ng ating pinaglingkuran, hindi po umiidlip at hindi natutulog. Yan mga kapatid, dahilan na natutulog po tayo na tiwasay, walang mga sakuna na dumating sa ating buhay, dahil po ang Diyos nag-ingat po sa atin. Bakit ingatan tayo ng Diyos? Sapagkat nag-ingatin tayo ng kanyang mga utos. Pero kung maging Israel tayo sa Panginoon, ay ang Diyos din ay galit po sa atin. Kaya itong ating ginagawa mga kapatid, patuloy po tayo na nangaral ng magandang balita para malaman natin mga kapatid na ano ang dapat nating gawin para po ang Panginoon ay patuloy po maggabay sa atin, at ingatan po tayo ng Panginoon sa anuman mga darating, no? Darating na mga pangyayari na hindi minsan inasahan ng tao, ay ang Diyos po ang ating tagapagligtas. Now, habang nabuhay sa liputan tayo, ay nais ng Panginoon na ituwid po tayo, dahil yun po ang plano ng Diyos, na ituwid ang tao. Kaya lang minsan ang tao talaga naghanap ng sariling kata. Pero ang plano ng Diyos na sana po ituwid po tayo ng Diyos sa bawat araw. Pero kailangan natin malaman na ito talaga ay ang plano ng Diyos, na ituwid po tayo. Na bakit naging Israel ang tao? Sapagkat tayo na po naghanap ng sariling kata po natin, dahil po na ito talaga ang nais natin, no? Pero ang Diyos talaga ay nais ng Panginoon na ituwid ang tao. Kaya lang naging masama ang tao, dahil po na ang hangarin ng tao minsan ang kanyang binigyan ng oras, hindi po ang salita ng Diyos. So ang plano ng Diyos na ituwid po tayo, pero minsan ang tao talaga humanap na po ng sarili niyang desisyon kung ano dapat niyang gawin.
Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So yun po, ang paraan ng tao kasi minsan po ay iba sa plano ng Diyos. Ang paraan ng tao, iba sa paraan ng Diyos. Ang paraan ng Panginoon na matuto tayo sa tamang pamumuhay, pero minsan mga batid, ang tao na talagang humanap ng kanyang sariling paraan na para maging masama. Pero kung sumunod lang po tayo sa utos ng Diyos, sigurado talaga ay hindi po tayo mapahamak. Dahil yun po ang dahilan kung bakit mapahamak ang tao, dahil po na ang ating sarili kasi ang ating sinusunod, hindi po ang utos ng Diyos. Na hanggang ngayon mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay po sa atin na pagkataon na ang kanyang salita talaga ay ating mapakinggan, kahit pa paano ay malalaman natin ang dapat natin gawin habang po na namumuhay tayo sa libutan nito. Matandaan po natin, kahit anong mga bagay na ating nakamtan ay hindi po magtatagal. Kapatid, ito po ay panandalian lamang po, no? Ang ating buhay sa sanlibutan, hindi po tayo magtatagal dahil yan talaga sinabi ng Biblia na ang ating buhay ay panandalian lamang. So kaya hindi natin alam kung bukas wala na po tayo, pero ang Biblia nagpapatunay na panandalian lang po ang ating pananaw sa sanlibutan, hindi po tayo magtatagal. Ayon po sa Psalms 119 verse 19 mga kapatid. Ako'y pansamantala lang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag niyo sa akin ang inyong mga utos. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. So yan mga kapatid, pansamantala lang po ang ating buhay sa sanlibutan. At tandaan po natin, hindi po tayo taga lupa, taga langit po tayo. Kasi noong pa nang simula na ang plano ng Diyos na matutulad tayo ng kanyang anak, no? At noon pa lang, alam na po ng Panginoon kung sino ang maging sa kanya, no? Kasi yan talaga natin siguro alam na sa ating siguro ang kalagayan ngayon, sa ating pamumuhay, minsan kasi ay ang ating pamumuhay ay talagang salungat sa Panginoon. Kasi po nila mga kapatid na talaga minsan po ating inasahan po na kaligtasan ay ito po ay naging kapatid kaparusahan. Kasi ang ating pamisanlibutan talaga ay hindi po natin nagawa ang kalooban ng Diyos dahil po na ating nasunod ang ating sariling kagustuhan. Kaya kahit na kung may panampalataya po tayo, pero kung ating pamuhay ay iba po, no, sa paraan ng Diyos, kasi ang paraan ng Diyos na ituwid po tayo. At alam na po ng Diyos doon pa lang kung sino ang maging kanya. Now, hindi po tayo tagalupa, tagalangit po tayo mga kapatid, no? Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, alam po natin dito po sa Philippians chapter 3 verse 20 na hindi talaga tayo mga kapatid tagalupa, tagalangit po tayo. At dahil dyan, tinuruan po tayo ng Panginoon na para malaman natin na talagang tagalangit tayo, hindi po tayo tagalupa. At tagalangit tayo, tinuruan po tayo para sa mga bagay sa langit, para makapunta tayo talaga doon sa kanyang karyan. Katlong kabanata. Filipos chapter 3 in verse 20. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So ngunit para sa atin, ang langit ang tunay natin bayan. So yan mga kapatid. So hindi sabihin na dahil makasalanan po tayo ay mabago at mabawi po ang plano ng Diyos sa atin.
Hindi na po mabago mga kapatid ang plano ng Diyos sa atin. So mabago lang po ang plano ng Diyos kung tayo po ay hindi maging masunurin. So dahil na yung talaga ang plano ng Diyos na maging pamayanan ng langit, ay talaga makapunta tayo doon ayon po sa kanyang pasya. Kaya tinuruan tayo ng Panginoon para po na malaman natin kung ano talaga ang dapat natin gawin sapagkat tagalangit po tayo, kapatid. Hindi po tayo tagalupa. Ayan mga kapatid ang dapat malaman natin. Kasi mahirap na po mga kapatid na umasa po tayo ng kaligtasan pero natin alam ang plano ng Diyos dahil po ang ating pumuhay ay tayo na pong nasunod, hindi na po ang Panginoon. Ang dapat gawin natin mga kapatid, palagaan po natin ang mga panahon habang nasa libutan tayo. Ibig sabihin mga kapatid na dapat natin pakinggan kung ano ang aral ng Diyos. Kasi ang aral ng Diyos mga kapatid ay nagtuturo sa atin para talaga ay makapunta tayo doon sa kanyang kaharian. Mga kapatid, noon pa man, alam na po ng Diyos kung sino-sino ang magiging mga anak niya. Ayon po sa Romans chapter 8, verse 29 to 30 mga kapatid. Pakinggan natin. Kawalong kabanata. Kawalong kabanata, 29 hanggang po sa 30 kapatid. Pakinggan natin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. 30. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Ayan mga kapatid. So maliwanag po ang Biblia na binigyan na niya ng karangalan ang kanyang itinutuwid. Ayan mga kapatid, ano ang dahilan na naparating po sa atin ang mensahe ng Diyos? Dahil po noon pa lang una, kauna po niya na tayo po ay maging anak niya. At yan mga kapatid, ating ginagawa na talagang pinapangaral natin ang salita ng Diyos para po na talagang karapat dapat tayo sa ating Panginoon. Kaya wag natin hayaan na itong mga panahon, mga kapatid, na natitira po sa atin. Ang buhay natin ngayon ay pansamantala lamang. Ayon po sa Biblia, pansamantala lang po ang buhay natin sa libutan. Hindi po tayo magtatagal dahil nakahanda na po. Mga kapatid, ang mga panahon bago tayo pinanganak ay nakasulat na po ang mga araw tungkol sa atin, hanggang kailan po tayo dito sa libutan na ito. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya po nagplano ng lahat mga kapatid. 139 verse 16 dito po sa Psalms, pakinggan natin mga kapatid. Ito po yung sinabi ng Panginoon, sumita po ni Salmista David. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. So hindi man maiwasan na mamatay ang tao, may dahilan. Mamatay ang tao sa kapanahunan na itinakda ng Diyos. Dahil yung mga kapatid na sinabi sa Salmista David, kayo po ang nagpapasya kung kailan namatay ang tao. Ayun po yung nakasulat sa Psalms 90 verse 3, O Panginoon, ikaw ang may pasya. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Kung hindi natin maiwasan na may dahilan talaga mamatay ang tao, namatay ng sakit, no? Namatay po na nasagasaan, binaril, kung ano ang dahilan namatay ang tao. Dahil ang Panginoon po ang maglagay ng katitisuran upang mamatay ang tao. Now, marami po ang dahilan kung bakit po namamatay ang tao. Pero dapat malaman natin na mamatay ang tao ayon po sa pasya ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, na dapat malaman natin na mamatay ang tao dahil po ito po ang
kalooban ng Diyos. At nakasulat na po, mga kapatid, kung hanggang kailan ang buhay natin. Kaya dapat natin malaman kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Kasi ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo, na ang Diyos po nagpapasya na nakasulat na po sa Biblia kung hanggang kailan po ang buhay natin. Kaya dahil po ganyan ang plano ng Diyos sa ating bawat isa, yan talaga ay dapat malaman natin na sa ating panahon ngayon, kahit anong gawin natin, wala tayong magawa sapagkat ang Diyos po ang nagpapasya kung kailan tayo alis sa sanlibutan na ito. Kaya ang ating gagawin, maghanda po tayo dahil ang Panginoon, hallelujah, ang magpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya sinabi sa Ezekiel, Kabanata 3, talata 18, Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan, at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Yan po mahirap mga kapatid na tulog-tulogan po natin ating katungkulan bilang pastor, tagapagturo ng salita ng Diyos. So po tayong tulog-tulog mga kapatid. Kailangan natin gawin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag sinabi ko mamamatay ang taong masama pero hindi mo siya pinagbalaan o pinagsabihan lumayo sa kasamaan para maligtas, mamatay ang tao ayon sa kanyang kasalanan at pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Kaya hindi pwede mga kapatid na tulog-tulogan lang po natin ang mensahe ng Diyos. Dapat talaga ay gawin natin ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan dahil po siya talaga ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Na ito mga kapatid, ating kalagayan, kahit na po sa mga pagsubok, kapighatian natin ranasan, pero patuloy pa rin tayo mga kapatid na umaasa ng kaligtasan. At dahil dyan mga kapatid, hanggang ngayon ay tayo po nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo talaga ay mga kapatid gumagawa kung ano ang kalooban ng Diyos, dahil po noon pa lang alam na po ng Diyos kung sino ang kanyang maging anak. At dahil tayo po maging anak ng Diyos, yung pong dahilan na tinuruan po tayo ng Panginoon para maligtas tayo sa kanyang pagparito. At ano po na mga kapatid, hindi pa uli ang lahat, habang buhay may pag-asa pa tayo. Ayon po sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 9, talata 4, na habang buhay pa ang tao may pag-asa. So meaning to say, manalig tayo sa Panginoon, umasa tayo sa Panginoon, habang buhay tayo, sa Diyos po tayo manalig. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Yan mga kapatid, no? Ang mensahe ng Diyos. Sana po nakatulong po sa atin, dagdag na ating kalaman sa bawat araw. Ang salita ng Diyos na ating pinapangaral, ang natin hayaan mga kapatid na masaya lang po ang panahon na binigay ng Diyos sa atin. Maraming salamat po sa ating mga viewers, listeners, dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan, habagbian ng Diyos ay sumasa atin sa magitan na ating Panginoon. Ito piling po sa Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International, kung sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.